Agad namang inayos ni Ismael ang pagpapalabas ng balita pagkatapos ay lumabas na sila ng laboratorio. Pagkalipas ng 2 araw, wala ni isang tawag mula sa sinuman sa North Hill na meron silang uri ng dugo ni Tyrone. Naging balisa si Eliza kaya namayat siya. Kapag tinanong ng mga batang kanilang ama, sinabi niya sa kanila na umalis ito at malapit nang bumalik dahil alam ng mga bata na maayos ng kalagayan ng mommy at daddy nila. Hindi na nila masyadong inabala ang sarili nila. Naniniwala sila na ang kanilang ama ay malamang na pumunta para sa isang importanteng meeting sa isang lugar. Lumapit si Ismael at nang pumasok siya, nakita niya si Eliza na nakahiga sa pinakamalaking couch sa sala. Mukhang malalim ang iniisip niya. 3 beses niyang tinawag ang pangalan niya bago siya sumagot. Kuya, agad na umupo si Eliza at nagtanong, nakahanap ka na ba ng blood type ni Tyrone? Hindi pa, walang pag-asa na umupo si Ismael sa couch. Sa harap niya, lalong nawala ng pag-asa si Eliza. Nakaratay lang si Tyrone ng walang malay. Sobrang nag-aalala na ako sa kanya. Naintindihan kung sakit na nararamdaman mo. Pero wala na tayong magagawa. Nagawa na natin ang lahat ng makakaya natin, Eliza. Pwede bang wag ka nang mag-isip pa? Tanong niya. Hindi madali, kuya. Nagkabalikan kami ni Tyrone pero may bigla ang sakit na gustong ilayo siya sa akin. Bakit nangyayari to, kuya? Hindi nakasagot ang binata. Nagring ang phone ni Ismael at nakitang kakaibang number yon. At kagad niya itong sinagot. Maaring ito isang taong may parehong uri ng dugo kay Tyrone. Hello? Parang boses ng isang matanda. Hi, maikling tugon ni Ismael dahil hindi niya alam kung bakit tumatawag pa ang kausap. Nakahanap ako ng taong may kaparehong dugo nang hinahanap niya sa TV. Sabay sabi nito ng lalaki kagad na nilagay ni Ismael sa loudspeaker ang phone para madinig din ni Eliza. Sinabi mo bang meron kang kakilala na may eksaktong uri ng dugo gaya na inanunsyo namin sa TV? Tanong ni Ismael para makasiguradong narinig niya ang tamang salita. Agad namang tumayo si Eliza, narinig niya yun at naglakad patungo sa kapatid. Oo, matigas ang boses ng matanda. Sabihin mo sa akin, babae ba siya o lalaki? Saan siya nakatira? Tanong ni Ismael. Puntahan at kitain mo ko sa E-Island. Sabi ng matanda, papunta na ako, sabi ni Ismael at agad na naglakad palabas kasama si Ismael. Sa isang iglap, nasa loob na silang dalawa ng sasakyan. Habang nagmamaneho si Ismael, nagtanong si Eliza, may tumitira ba sa A-Island? Balita ko'y may matandang nakatira doon. Ang hula ko'y siyang tumawag sa akin. Sabi ni Ismael at tumango si Eliza. Makalipas ang halos 1 oras at 30 minuto, nakarating na sila doon. Ang isla isang disyerto at malayong lugar sa gitnang lungsod kung saan nakatira ang mga mayayaman at makapangyarihang tao. Nakita ni Ismael ang nag-iisang bahay doon at saka nagpark sa harap nito. Agad siyang tumawag sa number na tumawag sa kanya. Ilang minutong nakalipas ngunit hindi ito sinasagot. Hindi naman ako sinasagot ng lalaki. Pagkasabi pa lang ni Ismael kay Eliza ay bumukas ang pinto ng bahay nila at bumungad ang isang matandang lalaki. Hey, sa tingin ko ikaw ang tinawagan ko, sabi ni Ismael sa matanda. Tama, you are welcome, sabi ng matanda. Salamat, sabi ni Ismael habang pasimpleng nakatingin si Eliza. So sino ang tao may uri ng dugo na kailangan namin? Tanong niya, teka lang, dadaling kong babae dito. Sabi ng matanda at naglakad ng papasok. Babae, sabi ni Eliza kay Ismael. Makalipas ang ilang segundo, bumukas muling pinto at nilabas ng lalaki isang babae naka-wheelchair. Ito bang babaeng yon? Napatingin si Ismael sa babae, tinanong ang matanda. Oo, pinagmasdang mabuti ni Eliza ang babae at sinabing, teka, hindi ba si Marcela yan? Marcela? Nagtatakan tanong ni Ismael at sinuri rin ang babae. Nang makitang si Marcela palang naka-wheelchair, natigilan siya. Kilala namin ang babaeng ito. Paano siya napunta sa wheelchair at bakit siya nakatira sa iyo? Tanong ni Ismael. Dinala siya dito ni Tyrone Aliman para maalagaan ko siya. Yun ay matapos siyang magdusa sa bundok ng 7 araw at 7 gabi. Sabi ng matanda. Nagulat si Eliza, binigyan ni Tyrone si Marcela ng ganitong klaseng parusa. Hindi makapagsalita si Marcela at halatang-halatang kanyang payat na mukha na parang kalansay. Ang kanyang mga mata ay malalim na halos hindi ito makita ng isa. Napakapangit at nagbagong itsura niya. Hindi man lang naawa si Eliza sa kanya. Dapat lang naman ito kay Marcela. Paano mo nakumpirma na siya ay may parehong uri ng dugo kay Tyrone? Tanong ni Ismael sa matanda. Pagkatapos kong marinig ang tungkol sa anunsyo sa TV, sinuri ko ang aking dugo't sinuri ko rin ang dugo ng babaeng ito. Dahil siya lang ang kasama ko. Sabi ng matandang lalaki, ang babaeng ito'y mukhang napakapayat at patay. Iniisip ko kung magagamit natin siya, sabi ni Ismael. Mukhang siyang huling pag-asa natin. Mas mabuting tawagan natin ang doktor para matignan at suriin siya at tingnan kung okay lang siya.
Matapos sabihin to ni Eliza, agad na tumawag si Ismael sa doktor at nang sagutin niya ito, sinabi niya na pumunta siya sa kinaroroonan nila Marcela. Naglakad si Eliza palapit sa kanya at tinawag ang pangalan niya, ngunit hindi ito sumasagot. Bagamat si Marcela nasa wheelchair ay humihinga, hindi siya maigalaw ang anumang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay at binti ay napakanipis na halos makita ng mga buto nito sa loob. Tumingkayad si Eliza sa kanyang harapan at sinabing, "Kamusta Marcela? Nakita mo ba ngayon na totoo na ang karma? Lahat ng kasamaan mo ay bumalik na sa'yo. Pakiramdam ko'y mananatili kang ganito habang buhay." Nasiyahan si Eliza ang makita siyang ganito. Si Marcela ay nagdulot sa kanya ng maraming sakit sa nakaraan. Karapat dapat lang ito na mangyari. Tumayo si Eliza at tinanong ang matanda, "Gagaling ba siya?" Nanigas ang mga buto niya at hindi nababaluktot kahit anong pilit ko. Hindi niya maigalaw ang kahit na anong parte ng katawan niya simula noong unang araw niya rito. Mas mabuti pang mamatay na siya kaysa patuloy niyang maranasan ng ganong sakit. Duda ako kung gagaling pa siya. Sabi ng matanda. Wala kaming pakialam kung gumaling siya, sabi ni Ismael. Makalipas ang ilang minuto, may dumaan na kotse at pumarada saka lumabas ang doktor. Dala ang kanyang mga kit. Matapos batiin sina Ismael, Eliza at ang matanda, sinabi ni Ismael sa doktor na si Marcela ay may kaparehong uri ng dugo kay Tyrone. Kaya yumuko ito kapantay si Marcela at sinuri ang dugo nito. Ilang sandali pa bago niya nakumpirma na si Marcela ay may eksaktong parehong uri ng dugo ng kay Tyrone. Wow! Magkatulad nga sila ng dugo ni Tyrone, sabi ng lalaki. Dahil sa estado ng kalusugan niya ngayon, magagamit ba natin siya? Tanong ni Eliza. Oo, kailangan lang namin ng saktong dami ng dugo mula sa kanya. Malalaman namin kung paano madadagdagan ang dami ng dugo pagkatapos naming maisalin kay Tyrone, sabi ng doktor. Teka, may sakit ba si Tyrone? Tanong ng matanda. Wala pang sino man sa North Hill na nakakaalam ng sakit ni Tyrone. Oo, kaya gusto naming makahanap ng taong may kapareho niyang dugo. Pero mas mabuting wala kang sasabihin sa iba tungkol dito, sabi ni Ismael. Mag-isa ako nakatira dito, wala naman ako mapagsasabihan, sabi ng matanda. Mabuti, sabi ni Ismael. Kailangan ko siyang dalhin sa aking laboratorio para kunin ang dugo, sabi ng doktor. Sige, sabi ni Ismael sa doktor at sinabi sa matanda. Huwag kang mag-alala sir, ibabalik namin siya. Sige, sabi ng matanda at pinagmasdan ng pagpasok ni Eliza at Ismael sa loob ng kanilang sasakyan habang ang doktor ay pumasok sa loob ng sasakyan kasama si Marcela. Nalungkot ang matanda nang malamang may sakit si Tyrone at kailangan pang salinan ng dugo. Gayunpaman pinagdasal niya na gumaling si Tyrone. Habang sinusubukan niya maglakad sa loob ng kanyang bahay, humigit kumulang 10 kotseng dumaan na huminto sa harap ng bahay. Lumingon ang matanda at nakitang maraming matipunong sundalong bumababa ng husto mula sa mga sasakyan. At maya-maya, isang pamilyar na figura ang lumitaw. Kinilala ng matandang pamilyar na tao na tila presidente lang ng bansa. Dahil sa mga kasama niya, hindi niya kailangan na sino mang magsabi sa kanya na ito ang tunay na pangulo. Magandang hapon po sir, bati ng matanda habang naglalakad palapit sa kanya si Nylon. Magandang hapon po sir. Sino po yung mga taong galing dito? Tanong ni Nylon sa matanda. Hindi ko talaga sila kilala pero sila naglalagay ng offer sa TV. Kung sinong may kaparehong dugo ay dapat na makipag-ugnayan sa kanila. Inosenteng sabi ng matanda. Ikaw ba'y may kaparehong dugo na hinahanap nila? Hindi naman pero meron akong eksaktong blood type na kailangan nila. Dinala na nila ang taong ito, sabi ng matanda. Sa mga narinig namin tungkol sa'yo, mag-isa ka lang na nakatira. Bakit bigla ka nagkaroon ng kasama dito? Tanong ni Nylon. Naging maingat ang lalaki sa puntong ito. Ayaw niya magsabi ng anumang bagay na magtuturo kay Tyrone para hindi siya mahirapan. Matalino siyang sumagot. May lumapit sa akin ilang araw na kalipas at sinabihan ako mag-alaga ng babae. Anong pangalan ng babae? Tanong ni Nylon. Narinig na lalaking tinawag ni Eliza ang pangalang Marcela. Ngunit sinagot niya si Nylon. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ang sabi ng lalaki na nagdala rito ay babayaran niya ako kung maalagaan ko siya ng mabuti. Napaisip si Nylon. Gusto niyang alamin kung nagsisinungaling o hindi ang matanda. Ilarawan mo ang lalaking nagdala sa kanya at sa babaeng dinala niya dito para sa akin. Oo naman. Inilarawan ng matandang isang ganap na naiibang tao mula kay Tyrone at isang ganap na naiibang tao mula kay Marcela. Naisulat mo ba yon? Tanong ni Nylon ang kanyang chief bodyguard at tiniyak niya sa kanya na ginawa niya yon. Sir, sana totoo lahat ng sinabi mo. Tanong ni Nylon. Sa edad kong ito, bakit ako magsisinungaling? Wala na akong kinatatakutan, kamatayan na lang hinihintay ko. Sabi ng matanda. Goodbye sir, sabi ni Nylon sa lalaki at naglakad palayo. Sir, si Eliza at Ismael ay kasalukuyan nasa C-Square Laboratory. Sa tingin ko doon nila dinala yung babae, sabi kaagad ng chief bodyguard ni Nylon. Pagkapasok nila sa loob ng sasakyan.
pumunta tayo doon. Utos ni Nylon at inutusan ng chief bodyguard ng driver pang escort na magmaneho papunta sa laboratorio. Naramdaman ni Nylon ng babaeng inaalagaan ng matanday si Marcela. Agresibo niyang hinanap si Marcela at sa huli ay nakuha niya ang lead sa matanda. Nang dumating si Nylon at ang kanyang mga escort sa harap ng C-Square, ay bumaba siya sa kotse at sumugod sa loob ng laboratorio. May isang malaking opisina na unang makikita. Hindi siya nagulat na makita niya sina Eliza at Ismael. "Hey Nylon, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Eliza. Inutusan ni Nylon ang kanyang mga bantay na huwag siyang sundan papasok. "May dinala kang babae dito. Gusto kong makita ang babae, please." Pakiusap ni Nylon. Nagpalitan na nakakagulat na tingin si Eliza at ang kanyang kapatid. "Bakit?" tanong Ismael kay Nylon. "Wala, may mga dahilan ako," sagot ni Nylon. Kahit nagtataka siya kung sino si Ismael. "Well, kasalukuyan siyang ginagamot ng doktor kaya hintayin mo na lang na matapos na kami sa kanya," sabi ni Ismael. Pagkatapos ay umupo si Nylon at nagtaka kung bakit kailangan ni Ismael at Eliza ng dugo upang masagot ang kanyang kuryosidad. Tinanong niya, "So ikaw ang naglagay ng balita sa TV na kailangan mo ng blood type. Anong kailangan mo?" "Huwag ka magkunwaring hindi mo alam," sagot ni Eliza. Naniniwala siya na si Nylon ang nasa likod ng pagkakasakit ni Tyrone. "Wala akong alam, seryoso ako," sabi ni Nylon. "Well, hindi mo kailangang malaman," sabi ni Ismael. Hindi na sila inistorbo ni Nylon. Maghihintay siya hanggang sa makita niyang babae sa loob. Makalipas ang halos 1 oras at 15 minuto, lumabas ang doktor sa laboratorio at nang magsasalita na sana siya, nakita niya si Nylon. "Hindi ba itong pangulo ng bansa?" napaisip ang doktor. Lahat ng tao sa North Hill ay ilang beses na nakakita si Nylon sa TV. "Pwede mo ba kaming hayaan na muna please?" tanong ni Eliza kay Nylon nang makita ng doktor. "Kailangan ko makitang babaeng ginagamot," hiling ni Nylon. Siya ay kasalukuyang nagpapahinga. Kailangan niya ng maraming pahinga, sabi ng doktor. Pakiramdam ni Nylon ay naubos ng kanyang pasensya kaya tumayo siya at sumugod sa loob ng laboratorio. Malaki ang laboratorio at pagkatapos maghanap ay nakita niyang payat na si Marcela sa mesa. "The heck? Ginamit niyo ba si Marcela magsagawa ng isang eksperimento o ano? Dahil paano siya magiging ganito?" Napaisip si Nylon at kagad na naglakad palabas. "Bakit siya ganyan? Anong ginawa mo sa kanya?" Galit ang mukha ni Nylon. "Wala po sir," sagot ng doktor. "Nylon, huminahon ka. Nakita namin si Marcela na ganyan sa lugar ng matanda. Pumunta lang kami dito para kunin ang bahagi ng dugo niya kasi kailangan namin," sabi ni Eliza. "Walang kwenta. Inubos ng doktor na yan ang dugo niya." Nagalit si Nylon at sumigaw sa "Guards!" Pumasok ang kanyang chief bodyguard at 10 mga bodyguard. "Arestuhin yung lalaking to," tinuro ni Nylon ng doktor. Agad na tumayo si Eliza sa harap ng doktor at sinabing, "Hindi ko hahayaang makuha niyo siya. Wala siyang ginawang masama." Alam ni Eliza na may trabaho pa ang doktor na magsali ng dugo kay Tyrone. Kung siya ay maaresto, paano niya magagawa yon? "Sir," tinanong ng chief bodyguard si Nylon kung anong gagawin. "Nylon, maging reasonable ka naman. Hindi sinaktan ng doktor si Marcela," sabi ni Eliza. Galit na lumabas si Nylon. Galit na tinulak ng kanyang chief bodyguard si Eliza. Kaya napahiga siya sa pader para arestuhin nila ang doktor. Hindi makapaniwala si Eliza na maaaring siya tratuhin ng ganito. Nang tumayo siya, nagpasalamat siya na hindi siya nasugatan kahit saan. Yan ang resulta ng pagbibigay mo ng kapangyarihan sa Nylon na yan. Naalala ni Eliza na isa siya sa pumirma para mapalitan ng dating kasalukuyang namumuno sa North Hill. Nakonsensya si Eliza at sinabing, "Napagtanto ko ng mali ko ito. Paano kaya hinayaan ni Nylon na ganitong pakikitungo sa akin ng kanyang bodyguard?" Lalong nadismaya si Eliza kay Nylon. Pumasok ang ilang gwardiya pagkatapos umalis ang chief bodyguard kasama ang doktor at binuhat si Marcela. Pagkatapos ay lumabas kasama niya. Nang maiwan si Eliza kasama ang kanyang kapatid, nagtanong siya, "Parang gusto kong mamatay ngayon. Tapos na bang lahat para sa atin?" "Hindi pa tapos. Dahil na-extract ng dugo, kailangan na lang nating maghanap ng ibang doktor para maisalin to kay Tyrone." "Oh, hindi ko naisip yon," sabi ni Eliza. Makalipas ang 13 minuto, pumasok ang isang batang doktor. Siguro nasa late 20s na siya. Pinaliwanag sa kanya ni Ismael ang sitwasyon sa kanya at kaagad na naglakad ang batang doktor sa loob ng laboratorio. Nang makita niyang dugo, lumabas siya at sinabing, "Please, dalhin niyo ditong pasyente. Ako nang magsasagawa ng tamang treatment sa kanya." "Eliza, maghintay ka dito. Ako nang uuwi at ihahatid ko si Tyrone dito," sabi ni Ismael at tumango si Eliza. Habang wala si Ismael, ang doktor at si Eliza ay nagkwentuhan. Hindi nagtagal ay pumasok si Ismael kasama si Tyrone. Tinulungan siya ng doktor na dalhin si Tyrone sa laboratorio. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ismael na maghintay sa opisina.
Kinuha ng doktor ang bawat dugo mula kay Tyrone na nagpaputla sa kanya at pagkatapos ay nilagay ang bagong sample ng dugo sa kanya. Pinatatag niya ito at kinabit ang ilang mga bagay sa kanyang katawan na maaaring madagdagan ang dami ng dugo sa kanyang katawan. Tinignan ng doktor ang temperature ni Tyrone at nang medyo lumabig ito, lumabas siya. Nang nakita siya ni Eliza, tinanong niya ito, "Kamusta siya?" Ang lamig ng temperature niya, ibig sabihin successful ang transfusion. Sabi ng doktor at nakahinga ng maluwag si Eliza. Napakasaya niya. "So kailan siya ganap na gagaling?" tanong ni Eliza. Ang dugo na meron siya hindi sapat kaya kailangan niya ng ilang oras para ang dugo sa kanyang katawan ay maging sapat para sa kanyang katawan. Sabi ng doktor. "Ilang minuto bang pinag-uusapan natin dito?" tanong ni Ismael. "Minuto? Aabutin to ng 5 araw. Kailangan kong pumupunta rito tuwing umaga at gabi para masiguradong tumataas ang dami ng dugo." Sabi ng doktor. Napabuntong hininga si Eliza. "So kailangan naming maghintay ng 5 araw?" "Oo, pero pagkatapos ng 5 araw, siguro okay na siya, hindi ba?" tanong ni Eliza. "Mataas ang chance na magiging mabuti siya," paniniguro ng doktor. Pinapatatag ang pag-asa ni Eliza at Ismael. Pagkalipas ng 5 araw, pumasok sa laboratorio yung doktor, sina Ismael at Eliza. Naglakad ang tatlo sa loob ng laboratorio at nagulat sila nang makitang nakaupo si Tyrone. Tumakbo si Eliza sa kanya at niyakap. "Tyrone, sobrang saya ko't nakasurvive ka." Niyakap siya ng mahigpit ni Tyrone at hinalikan sa pisngi. "Kahit anong pilit ng kaaway, ay hindi ako mamamatay." Ngumiti si Eliza at tinalikan siya sa harap ng 2 pang lalaki sa kwarto. "Sa tingin ko'y kailangan ko nang umalis," sabi ng batang doktor. "Salamat, Dok. Magbibigay ako ng 10,000 dolyar sa iyong account," sabi ni Ismael sa doktor. "Wow, thank you so much, sir." Ang doktor ay umaasa ng kahit 3,000 dolyar. Bilang pagbabayad, hindi niya alam na magiging bukas palad si Ismael para bayaran siya ng ganong kalaking halaga. Pagkalabas ng doktor, inihatid ni Ismael sina Tyrone at Eliza sa kotse at nang nasa loob na ng kotse ang dalawa, nagpaalam na siya sa kanila at naglakad ng paalis. Hinawakan ni Eliza ang manibela at sinabing, "Tyrone, muntik na ako mamatay nung may sakit ka. Sa sobrang lungkot ko, halos hindi na ako makakain." Ngumiti siya at nagtanong, "Kamustang mga anak ko? Maayos naman sila?" Sinimulan ni Eliza ang ignition ng kotse at nagtanong, "Sa tingin ko hindi ka na makapaghintay na makita sila." Masakit na ngumiti si Tyrone, ngunit hindi kumibo. Nagsimulang magmaneho si Eliza. Marami siyang gustong sabihin pero ayaw niya istorbuhin pa siya. Dahil kagagaling lang niya. Pagdating nila sa bahay, maingat na nagpark si Eliza. Ang kaligayahan sa kanya ay sobrang sukdulan na. Hindi niya niisip na papakainin ng labis ang kanyang sarili ngayong gabi. "Tyrone, hindi na makapaghintay ang mga anak natin na makita ka." "Hindi ko sila nakikita," sabi ni Tyrone. "Hindi ko maintindihan. Anong ibig mo sabihin?" tanong ni Eliza may seryosong tingin. Nilingon siya ni Tyrone at tinanong, "Wala ka bang napapansin kakaiba sa akin?" Sinuri siya ni Eliza mula ulo hanggang paa at sinabing, "Maayos ka, Tyrone. Bakit ayaw mo magpakita sa mga bata?" "Hindi naman sa ayaw ko silang makita. Hindi ko sila nakikita," sabi ni Tyrone. "Tyrone, kung nakikipagbiruan ka lang, itigil mo na. Tumigil ka na. Huwag mo sirain ang kasiyahan ko." "Anong ibig mo sabing hindi mo sila nakikita?" tanong ni Eliza. Bulag ako. "Anong sabi mo?" Mariing tanong ni Eliza. "Hindi ko makakita. Ang mundo'y tumigil sa 1 segundo. Lahat ng bagay sa mundo'y tumigil sa paggalaw." Sa pag-aalala ni Eliza, parang biglang gumuho ang mundo. "Hindi ka nakakakita?" Kinakabahang tanong ni Eliza. "Oo," sagot ni Tyrone. Agad na tinawag si Eliza ng mga batang doktor. Nakuha na niyang number ng doktor 3 araw na nakakaraan nang pumunta silang dalawa para tignan si Tyrone. Sa C-Square Laboratory, na sumagot ang doktor, nagtanong siya. Sabi ni Tyrone, hindi siya makakita. "Anong ginagawa mo sa kanya? Hindi ba't mas mabuti pang mabulag siya at mabuhay kaysa mamatay?" Tanong ng doktor. "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sinabi mo ba sa amin na mabubulag siya?" Tanong ni Eliza. "Napakapanganib ng ganitong operasyon. Sa tingin mo ba hindi magkakaroon ng kahinatnan ng pagkuha ng lahat ng natural na dugo ng isang tao at pagsasali nito sa kanila ng bagong dugo?" "Oo, ito ang eksaktong uri ng dugo ni Tyrone na ginamit ngunit hindi mo ito maikukumpara sa kanyang natural na dugo. Ito ang side effect ng pagsasali ng dugo." Naramdaman ni Eliza na gumuhong kanyang mundo. Isang matinding sakit ang sumakit sa kanyang puso. "Wala na ba tayong magagawa?" Nanginginig na tanong niya sa doktor. Nangingilid ng mga luha sa kanyang mukha na parang maghahatid ng ulan sa lupa. "Wala, yun ang halaga na kailangan niyang bayaran para manatiling buhay." "Pasensya na po, Mrs. Eliza," sabi ng doktor at binaba ang tawag. Napalingon si Eliza kay Tyrone na nakatingin lang sa kanya.
Tyrone, tawag niya sa nakaawang tono. Pagkatapos ay nagsalita si Tyrone. Marami na akong hinarap sa buhay at nalampasan ko sila. Malalagpasan ko rin ito. Mukhang walang paraan ng doktor para makakita ka ulit, malungkot na sabi ni Eliza. Kung ipagkakaloob merong paraan, sabi ni Tyrone. Sa totoo lang, mahirap para sa sino mang sabihin na hindi nakakita si Tyrone dahil ang kanyang nagagandang asul na mga mata ay tulad ng dati. Nang makita niyang tahimik si Eliza, ngumiti siya at sinabing, ihatid mo na ako sa loob. Kung hindi ko makita ang mga anak ko, at least, kahit papaano'y maramdaman ko sila. Bumaba si Eliza sa sasakyan at saka naglakad patungo sa kabilang side ng sasakyan. Pinagbuksan siya nito ng pinto at tinulungan siyang bumaba. Eliza, hindi mo dapat sabihin ito sa sino man, sabi ni Tyrone. Tinago ko sa buong mundo tungkol sa sakit mo. Paano ko pa sasabihin ng ganitong sensitibong paksa? Tanong niya habang hawak niya ang kamay niya at inalalayan siyang maglakad papasok. Napaisip si Tyrone at nagtanong, paano kung mag-away tayo? Hindi mo ba ipagsasabi yun? Nag-alala si Tyrone sa kanyang estado. Kung malalaman ng kanyang mga kaaway ang kanyang kalagayan, sasalakayin siya ng mga ito nang hindi nagdadalawang isip. Tyrone, alam kong pinagtaksilan kita at ang ating bansa noong nakaraan, ngunit hindi ako ganong klase ng tao. Kahit anong mangyari sa atin, hindi ko ilalantad ang iyong sakit sa sino man. Sabi ni Eliza, ipagpapatuloy ko rin ang pagpupursige para matiyak na bubuti ka. Tatanggapin ko yan bilang pangako at salamat. Sabi ni Tyrone at hindi na sila, umimik pa hanggang sa pumasok na sila sa loob. Abalang mga bata sa paglalaro ng video games nang pumasok sina Tyrone at Eliza. Daddy! Naghiyawan mga bata habang binaba ang kanilang mga gamepad at tumakbo para yakapin si Tyrone. Niyakap ni Tyrone ang mga bata at ginamit ang kanyang inner sight sa pagtugon sa kanila ng tama. Punong-puno din ng buhay ang mukha niya na parang walang mali sa kanya. Kinailangan ding magpanggap ni Eliza na parang walang nangyari sa kanya. Kailangan ng daddy niya ng maraming pahinga, sabi ni Eliza. Naintindihan naman ng mga bata at tinayaan nilang lumayo si Tyrone kasama si Eliza. Nang makapasok sila sa loob ng kwarto, tinulungan ni Eliza si Tyrone na tumayot pagkatapos ay nagtanong. Tyrone, paano mo ipagpapatuloy ang iyong buhay sa ganyang kondisyon? Ipagpapatuloy ko ng normal ang buhay ko na parang walang nangyari. Huwag ka na masyadong mag-alala, sabi ni Tyrone at tumango si Eliza. Maghahanda ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Sigurado kung kailangan mong kumain ng marami, sabi ni Eliza at tumango si Tyrone. Pero pakikuha na muna ako ng tubig, pakiusap ni Tyrone at lumabas si Eliza at kumuha na isang basong tubig saka bumalik para ihatid ito sa kanya. Isa pa, huwag ka mag-entertain ng bisita sa bahay. Hindi mahalaga kung sino sila, naintindihan ko. Saka lumabas si Eliza, tumayo kaagad si Tyrone at nangangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Hindi pwedeng tuluyan siyang mawala ng paningin sa puntong ito. Magbabayad lahat na nanakit sa kanya. Lagi nila itong ginagawa. Nilabas niya ang phone niya at gusto niyang tawagan si Benji pero hindi niya makita kung anong nasa screen ng phone. Saka siya umupo tinintay na bumalik si Eliza. Makalipas ang 5 minuto bumalik si Eliza at ipinaalam sa kanyang niluluto ng pagkain. Mabuti, pwede mo bang hanapin ang number ni Benji at tatawagan siya? Inabot ni Tyrone ng phone niya kay Eliza at sinabihan siyang ibalik sa kanyang telepono. Nang sumagot si Benji, sinabi niya sa kanya, Benji, may malungkot na balita. Ano po yun, sir? Nag-aalalang tanong ni Benji. Hindi ako makakita. Gulat na napasigaw si Benji. Sir, ibig sabihin hindi ka na makakakita? Oo, pero narinig ko na may ilang mga matatanda at matalinong manggagamot doon sa East Hill. Gumawa ka ng research tungkol sa kanila at ipaalam sa akin. Humanap ka na mapagkakatiwala ang gagamot sa aking paningin, sabi ni Tyrone. Sige po, sir. Asikasuhin ko na ito kaagad. Ano ang mangyayari ngayon kakatapos lang marisulba ng sakit ni Tyrone? Pumalit naman ang pagkawala niya ng paningin. Magawa niya kaya ito ng paraan ni Tyrone? At anong mangyayari kay Marcella ngayong hawak ito ni Nylon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.